Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to our Thursday online Bible study. Magandang gabi po. Ngayon po ay March 5, 2026. Ngayon po ay March 5, 2026. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating scripture background sa gabi na ito ay matatagpuan sa 2 Timothy chapter 2 magmula sa verse 22 hanggang sa verse 26. 2 Timothy chapter 2 magmula sa verse 22 hanggang sa verse 26. At gusto ko pong basahin yung ating scripture background sa oras na ito. Starting from verse 22, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Don't have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Opponents must be gently instructed in the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth, and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil, who has taken them captive to do his will. Ayan po yung ating scripture background, at ang yung pong overriding na discussion ho dito ay mas matingkad sa verse 23, don't have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. Ayan. Dahil ito ay patungkol sa mga arguments or discussions. Ang ating focus ngayon dito ay yung klase ba na discussions that lead to conflict. And it's very clear sa verse 23 na such yung klase na discussion ay nagpuproduce ng tinawag niya dito na quarrels in verse 23. So conflict, yung quarrel na lang, conflict po yun. And yan ang i-discuss natin. Especially tayo mga mananampalataya, maganda na ito ay muli ay balikan at bigyan natin yung sarili natin ng paalala, sapagkat crucial din ito sa ating kalaguan at gayon din sa ating gawain. So, ang pamagat natin, avoid discussions that lead to conflict. Avoid discussions that lead to conflict. Ayan. Magandang gabi muli sa ating lahat. Ngayon po ay March 5, 2026. Welcome po sa ating Thursday Bible study. At magandang gabi, Ate Ermeline, Brother Rocky, magandang gabi din. Ayan si Ate Prime, si Sister Jinky, yes, magandang gabi. Ate Dali, magandang gabi din po. At
Let me check pa. Alright, so ngayong gabi ay pag-uusapan natin ito. At bilang mga Kristiyano, minsan tayo din ay nalalagay sa ganitong situation where in our discussion, yung pag-uusap po ba natin ay minsan nauuwi din sa conflict. Kung hindi ito totoo, hindi rin ito mag-a-appear sa ating scripture background. Hindi magiging concern ito sa ating scripture background. Ibig sabihin, noong una pa lang sa panahon na ito, kung saan natin nakita yung ating key verse na nabanggit ang patungkol daw sa pag-uusap, mga argumento na nauuwi sa away. Simula pa lang pala noon, meron na pala yung mga ganito. Kaya may ganito ng paalala. At ang kausap po dito ay isang mananampalataya. At kasi may possibility na tayo din mga mananampalataya ay malalagay sa ganitong problema. At maganda din na i-discuss ito sapagkat kahit tayong mga Christians, mga nasa gawain ng Panginoon, bilang mga naglilingkod sa Panginoon, ay maganda din na ito ay iniiwasan para hindi tayo din pati sa gawain ay hindi nauuwi sa away. Kasi pwedeng mag-away-away ang mga mananampalataya. Possible ho yun. Kung hahayaan natin. Kaya nga, ang gusto natin ay, kung maaari, ay umiwas tayo ng mga klaseng, mga pag-uusap, mga topics, mga discussions na ito ay mauuwi lamang sa away. Yan. So, yan ang focus natin sa gabi na ito. At syempre, ang issue natin, papaano? How? How can we avoid discussions that will lead to conflict? How can we avoid this? Meron kayang mga binanggit na makakatulong mula sa ating scripture background. At yan ang ating isa-isahin at ating babanggitin mula sa mga verses na ating makikita mamaya. At sagot po sa ating issue. At kung tayo po ay handang-handa na sa ating lesson, at bago ang lahat, siyempre ay tayo muna ay manalangin. Please join me as we seek God's will, God's wisdom, enlightenment para sa lesson na ito. Let us pray. Panginoong Diyos Ama, sa oras na ito, kami ay muli na babalik sa inyong salita. Ang aming topic ay patungkol sa mga pag-uusap na nauuwi sa away. At kahit kami mga mananampalataya ay hindi exempted, hindi kami immune. At kitang-kita din po sa aming napiling scripture background na isang paalala na kung maaari kami ay iiwas, to have nothing to do with it. Naiiwas po kami. At sa issue na ito, Panginoon, ay gusto naming malaman paano po kami iiwas, Panginoon. At yan ang hihilingin namin sa inyo
ang tamang pag-uunawa, ang ang wisdom na magmumula sa inyo. Hihilingin namin, Panginoon, nang kami ay magkaroon ng mas maayos na pananaw tungkol sa bagay na ito. Kaya't Lord, kinukumit na namin ang lesson na ito sa aming pagpapatuloy. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi muli sa ating lahat at again, welcome to our Thursday Bible Study. At ngayong gabi, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-join sa ating Bible Study. Magandang gabi din, Ate Gara. At sa inyo po na hindi ko man makita ang inyong reaction or comment, magandang gabi din po. So ipagpapatuloy natin yung ating lesson. Ang ating lesson ay patungkol nga po sa mga discussions na nauuwi sa away. Alright? Minsan may ganyan at minsan hindi tayo nakakaiwas. Kaya tayo ay minsan napapahamak. Ngunit ang kalooban ng Diyos ay kung maaari, iiwas tayo. Have nothing to do with such discussion dahil alam natin ito ay mauuwi lamang sa away, pag-aaway. And as I've said, tayong mga mananampalataya, we are not immune. And so, yes, minsan may naririnig tayo sa mga ibang gawain na sila doon nag-aaway-away dahil sa kanilang ganito, lalo na kapag sila ay nagmi-meeting, nag-aaway-away sila. O kaya kapag sila ay nagkwekwentuhan, grabe ang bangayan nila. Oh. And that's the reality. Why is that so? Diba? Kaya, this is critical, this is crucial, na magandang i-remind natin sa ating sarili na hindi tayo committed sa mga ganitong klaseng discussions that will only lead to conflict. So again, our issue, how can we avoid discussions that will lead to conflict? Paano nga ba? Alright, so again, welcome to our Bible study. Yes, Ate Julie, yes, magandang gabi din. To answer this issue, let me start with verse 22. Kung ready na po tayo, no? Ang sabi po dito sa verse 22, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. So, may introduction ito eh. Sa introduction nito, before stepping or going into the main topic na about yung mga discussions na hindi maganda na nauuwi lamang sa away. Nabanggit po dito yung may dapat ipino-pursue. And what are those from verse 22? Righteousness, faith, love, and peace. And sabi dito, along with those who call on the Lord out of pure heart. So, number one, kung sa question ho natin, sa issue natin, how can we avoid or how we can avoid itong bagay na ito, itong klaseng discussion na ito. Number one, engage in discussions that promote righteousness, faith, love, and peace.
engage in discussions that pursue righteousness, faith, love, and peace. Of course, are these the only thing to discuss? Of course, there are many more. Pero kung titignan natin, alam nyo, we talk about righteousness, we talk about faith, we talk about love, and we talk about peace. These are very positive discussions, actually. So we need to engage in discussions that promote something positive. Yan ang una na makikita natin dito. Yes, yan ang una. Napakahalaga na nagdidwell dapat yung discussions natin on something positive. Promoting righteousness, promoting faith, promoting love, promoting peace, promoting kindness. Mga bagay na katulad niyan. Now, for example, yung peace. When you are promoting peace sa iyong discussion, I don't think na at the end of discussion ay magre-result sa quarreling because yung pinag-uusapan ay mga bagay na may kinalaman sa salitang kapayapaan. Kung mapayapa din yung pag-uusap, tiyak ang ending ho dito ay mapayapa din na ending. Peaceful discussions will not result to quarreling. Ha? At kung ang mga pinag-uusapan ay tungkol sa righteousness, ang pinag-uusapan tungkol sa faith, paano tayo lalago pa sa ating pananampalataya, pinag-uusapan natin ang love, naggaling sa Panginoon, ang pinag-uusapan natin ay mga bagay na kalooban ng Diyos, na very positive, ang magiging response, quarreling? No. Ang magiging response ho natin ay, Amen. Di ba? Mapapa-amen ka. Yan ang isang paraan kung how we can avoid discussions that will lead to conflict. Kaya nawa tayo, yung mga pinag-uusapan natin, kapag nadidetect natin na hindi naman mauuwi sa kapayapaan, hindi mauuwi sa, yung hindi ka pa mapapa-amen sa bandang huli dahil mga pinag-uusapan ay mga bagay na negative, you might as well have to avoid it. Sabi nga dito have nothing to do. You have to avoid. You have to avoid. Yan ang kalooban ng Panginoon. Hello, magandang gabi, Ate Dali, Ate Lorena, ayan, Ate Flor, Ate, Malu, Marilu, yeah, okay. Marilu Balahaja, okay. Magandang gabi po sa ating lahat. At yan, yung pag-uusap ho natin, kailangan positive lagi. How often do we discuss topics that promote mga katulad nito,
righteousness, faith, love, and peace. Gaano kadalas ba? Baka mas marami pa yung mga pinag-uusapan na maya-maya nagdidebate na at maya-maya nag-aaway na. So how we choose our topics, kung paano natin pipiliin yung mga topics natin, will determine if it will end productive or destructive. Kaya yung mga pinipili nating topics, it can either end productive or destructive yan. So you might as well have to choose discussions that will be productive sa buhay mo. Hindi yung yan pa magiging source ng away, source ng pagka-dismaya, source na ikaw ay madi-discourage, imbis na nagpapatuloy ka sa Panginoon, hindi na. Imbis na napapa-amen ka, hindi na. Okay? So, choose your topic well. Choose your topic well. Ingat-ingat po tayo. Yun ang magandang advice dyan. So, it's a question as to the kind of topic din na pinag-uusapan. So, please, let us choose discussions, topics that promote mga bagay na very positive. Something that, mga issues or mga bagay na makakatulong pa sa ating kalaguan. Na sa bandang huli ay ang response mo ay Amen. Diba? Meron naman po yung ganon. So, number 1, engage in discussions that promote righteousness, faith, love, and peace. Ayan ang sabi po dyan sa verse 22. Amen po ba? Ayan, para hindi tayo, mauuwi sa away, kundi ang ending pa rin ay pareho tayo na nagsasabi ng amen, brother, o amen, sister, okay, ganon. Diba? Alright, next. Dito po tayo sa verse 23. Again, do not have anything to do with foolish and stupid arguments because they produce quarrels, according to verse 23. Ito yung ating main text na yung kung saan natin kinuha yung topic natin. So, ibig sabihin, masyadong direct kasi ito eh. And we might as well have to use the words no matter how too direct these words are. Number 2, do not engage in foolish and stupid arguments. Do not engage in foolish and stupid arguments. Tingnan niyo yung Biblia, no? How, kumbaga minsan hindi diplomatic ang dating. Kumbaga masyadong direkta magsalita. It's too direct na sasabihan ka na foolish and stupid. Yang pinag-uusapan ninyo ay foolish and stupid. I mean, wala naman sa atin yung gusto na masabihan ng ganyan. Yung mga pinag-uusapan natin ay ganyan, foolish and stupid. But let us face the reality. There are topics which are really foolish and stupid. Mga arguments. Masyadong foolish. So, ang sinasabi, may mga
topics talaga na walang kakwenta-kwenta, non-essential, and mostly trivial, highly opinionated, or theoretical, mga haka-haka, mga akala, mga yung bang puro hunches na conspiracies na malayo sa katotohanan, na gumagawa lang ng mga issues upang may papag-uusapan. And then, kapag dumating yung point na hindi ka tanggap-tanggap, syempre, magkakaroon ng bangayan ngayon dyan. At ito ay mauuwi sa away. Kaya maliwanag dito na tayo bilang mga Kristiyano, kailangan nating umiiwas na sa mga ganitong klase na foolish and stupid arguments. Ang problema pa, when we are so emotional about it and we are taking it very personal. Dahil kapag naging emotional tayo at ginagawa nating personal na ito, na nakikipag-argue tayo sa mga ganyang klase na topic, lalo tayong napapahamak dyan. Kahit alam mo na, wala naman kakwenta-kwenta na usapan ito, pero dahil involved ka na, you're making it very personal, nagiging emotional ka dyan, and you start to defend your point of view, you start to defend your opinion, na to the point na aawayin mo na yung tao. Yun usually ang nangyayari dyan eh. Pero, sa totoo lang, ang mga bagay na yan, pag after a while, may isip mo na, wala naman palang kakwenta-kwenta discussion yan. It's not even related to your faith. It has nothing to do with anything that will, yung bang, it has something to do with building you up. Na ito ay masasabi natin na it's something that is constructive. Hindi. Nakakatuwa nga minsan eh. Bakit kaya? At ang tao, yan ang mga gustong-gusto na inaabangan. Oo. Mas mabenta yung mga ganitong klaseng discussions kaysa yung mga maayos na discussions. Kaya, sabi nga walang mas maganda na balita kundi bad news eh. Kasi sa bad news, kikita ka pa ng malaki kaysa sa good news dahil walang masyadong pumapansin sa good news eh. Nakakalungkot. Pero tayo mga mananampalataya, dapat umiiwas tayo sa ganyan. Dahil nakita natin kung ano ang nagagawan to sa mga tao na nauuwi sa pag-aaway. At yan dadalhin natin sa simbahan. Dadalhin natin ito sa simbahan. Dadalhin natin ito sa samahan ng mga mananampalataya. Dadalhin natin ito sa pagkakaibigan ng mga mananampalataya. Mapapahamak din yan. Yang samahan na yan ng mga mananampalataya. Ang fellowship ng mga mananampalataya.
Kaya, lagi nating tinatanong ito. Lagi po nating tinatanong ito. Always ask this question. Is the discussion worth the argument? Is it essential to my life and faith? Essential ba ito to my life, to my faith? Will I improve more? Will I become better if I continue on with this discussion? Or will I become more angry and become more militant, become more combative? Kaya ito kailangan nating tinatanong din sa ating sarili. May comment dito si Pastor Peck, Colossians chapter 4 verse 6, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person correct. You see? Can you see what the Bible is promoting? It confirms what we are trying to avoid, a discussion that will just lead to what? To conflict. Kaya yan, minsan syempre, in as much na you don't want to talk about issues or topics like that, ayaw mo na magsalita tungkol sa... Syempre, mayroon pa rin yung mga tao na kwentuhan ka, magsasalita, magkikwento pa rin tungkol. Anong gagawin mo? Eh di, makinig ka na lang at pagkapasok dito, eh di labas na lang sa kabila. Alright? Just listen without reacting. Out of respect. Siguro, ganun na lang. Yan ang mas magandang advice. Don't need to engage. You don't need to react. Alam nyo, galing na tayo sa ganyan eh. And what happened? Napapaaway tayo. Ano nangyayari sa relationship natin? Sa mga nakaaway natin dahilan, pinatulan natin yung walang kakwenta-kwentang topic na yan. Nasira yung relationship. Kaya pag na-detect mo kaagad na walang kakwenta-kwenta na yan, avoid mo na lang. Okay? So, nakadalawa na po tayo mga kapatid. How can we avoid? Number 1, engage in discussions that promote righteousness, faith, love, and peace. Number 2, do not engage in foolish and stupid arguments dahil sabi dito, mapapaaway ka lang talaga. See, even the Bible confirms it. Yung pangatlo, sa verse 25, ito naman, yung situation kasi sa verse 25, nagkaroon na ng pagtatalo. Karoon na, syempre may mga times talaga na hindi ka makakaiwas din, dahil you were caught off guard na napasubo ka sa discussion, then started to defend your position, and then syempre nakipag-argue ka, and even maybe nakipag-away ka na dahil lang dyan. Ito naman yung situation kung saan papasok yung verse 25. At sabi dito, opponents must be gently instructed in the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth. Knowledge of the truth.
And likely in that scenario, one could be right and the other one could be wrong. Whichever, merong nagkamali. At either parehong nagkamali, ayan. But most likely, meron dyan na hindi pumasa sa salitang knowledge of the truth. Alright? So nangyari na. Now, how can you avoid yung discussion that will lead to conflict? Baka pwede pa namang ma-resolve yan kahit na nangyari na yung bangayan na yan. Well, sabi kasi dito, opponents must be gently instructed. In other words, kailangan talaga na makorek yan. Gently instructed. Must be corrected. And when it is being corrected, the one who is wrong must be willing to be corrected. Number 3, be willing to be corrected. Be willing to be corrected. Kasi the truth will always be the truth. Pag inilabas yung katotohanan, laglag lahat yung mga hindi tama. At kung alam mo na ikaw yung nasa mali, maganda po na maging willing ka na makorek sa bagay na kung saan ikaw ay nagkamali sa iyong pananaw, sa iyong akala. In the hope na magkakaroon pa rin na magandang ending nito. In all of our discussions, in all of our topics, we have to accept this truth also, that we are not always correct. We are not always correct. Hindi tayo lagi tama. Lalo kung nag-depend lamang tayo sa ating sariling kaalaman. Sa ating sariling opinion. Without even verifying the truth. At minsan nagkakamali talaga due to lack of knowledge. Ano yun? Yung knowledge of the truth na sinasabi sa verse 25. Knowledge of the truth. Kapag kinulang ka dyan at nagkamali ka, now you must be willing to be corrected. To somehow save yung relationship para hindi ito masira, yung relationship na yan. Ayan, magandang gabi, Brother Rodel. Magandang gabi sa iyo. Ayan. Ang problema naman po kasi natin sa bagay na ito, the problem comes when we know we are wrong, we still insist that we are right. Ayan minsan ang problema. Nasa discussion na yan, minsan, pinagpipilitan pa rin natin na tayo ang tama. Napansin niyo yun? Kahit alam mo na mali ka,
ini-insist mo pa rin na ikaw ang tama. Bakit kaya? Why is that so? You know, the problem is usually pride. Pride yan. May pride pa rin tayo. Bakit ayaw nating i-admit yung pagkakamali natin? Na ayaw pa rin natin na makorek? Pride. Yung pride po ba na ayaw natin na magmukha na tayo ang mali? May ganyan tayong ugali. Kahit Kristiyano pa tayo. We have this character na kahit mali na tayo, ay ini-insist natin kasi hindi maganda sa ating image yan. Ha? We always want to appear correct and right. So kaya kapag kinokorek ka dyan, sa bagay na ikaw ay mali, ayaw natin na we refuse. Ayaw natin mag-submit. Basta ako, tama ako dyan, ganyan. Tama. Because of pride. So, maganda pong advice sa ating lahat. Kapag nasa ganyan tayong senaryo, para tayo po ay maging willing na makorek sa bagay na sa akala natin tayo ang tama, mali pala tayo. Anong gagawin natin? Hindi mag-humble na lang po tayo. That's the better advice. Yan ang lunas sa ating pride, humility, ang pagpapakumbaba. With humility, you are able to swallow your pride. Yeah? In humility, you are able to accept your mistake. In humility, you are able to accept that you are wrong. And so without humility, verse 25 will never be effective. We will never accept correction without humility. Kaya yun ang magandang advice. Mga kapatid, kahit tayo mga Kristiyano, kaya tayo tinuturuan na i-practice ang humility kasi dubarating talaga yung mga ganitong situation na nagkakamali din po tayo sa ating mga pananaw. And because of that, we are able to say, o nga ganun pala yung sitwasyon, hindi ko alam. So, mali ko pala. Sorry. Diba? Nakakapag-sorry ho tayo. Nakakapag-apologize tayo. Nakakahingi tayo ng kapatawaran sa mali nating pananaw. Because we are not always right. Our perception is not 100% correct. For lack of yung knowledge na sinasabi dito, knowledge of the truth. And when you have come to that situation, na dumating ka sa ganyang sitwasyon, na alam mo na ikaw ay mali, tanggapin mo yung correction na yan. Accept it. And when you accept it, makakaiwas ka na sa sa mga ganyang discussions that will lead to conflict. Pero kung pinagpapatuloy mo pa rin yung pride mo, talagang dire-diretso yan. Away ang
ang ending niyan. Pagkatapos ng away, hiwalayan na yan. Di ba? Kaya, let's think about these things. Kaya isipin natin, always na pag tayo ay nakikipag-discuss, always carry yung pananaw din na that you might be wrong in your opinion. So, in other words, I give room for correction. Number 4. Verse 26, again. And that they will come to their senses and escape from the trap of the devil, who has taken them captive to do his will. And that they will come to their senses. Ito naman po, yung scenario dito sa verse 26, ito na po yung bagay kung saan ay mag-iisip ka na yung bang ikaw ay mali, that you have come to yourself na yung to your senses na ikaw ay mali. Kumbaga ito yung produkto ng number 3 sa verse 25. Okay? Kaya ang produkto nito ay you will start to come to your senses. So, yan ang ikaapat. This is the fourth answer to the issue. How we can avoid discussions that will lead to conflict. Number 4, always come to your senses. Always come to your senses. Always come to your senses. Kaya, itong mahirap din Kasi once you're so passionate about what you believe, about your conviction, about your opinion, about what you think is right, when you know pala na when after the argument nalaman mo mali ka, ito na yung bagay na kung saan mahihimasmasan ka na at marirealize mo na. Dapat ano yan? Dapat nasa atin yan. Yung realization na yan. We must always have this with us, to always come to our senses when we know that we are wrong. So when we are engaging in discussions, we must always be open. Maging open lagi tayo. Hindi yung close-minded tayo, na tayo ay one-sided lamang sa ating pananaw. Kayo po ba ay kung nakikipag-discuss kayo, open kayo sa arguments na kung ano yung maririnig mo na maganda na yung katotohanan dyan, tatanggapin mo. Yan ang ibig sabihin ng pagiging open. Or kayo po ba ay nakikipag-discuss at kayo lang ay ang inyong target ay manatili lang kayo sa iyong pananaw at hanggang doon na lang kayo? What's the point of arguing? What's the point of discussing kung hindi pala kayo open-minded? Di ba? Walang patutunguhan yan. Walang mangyayaring yung sinasabi dito na to come to your senses. Because from the very beginning pa lang, sarado ka na. Sarado na pag-iisip mo. Dapat bukas yan. You must be open to any discussion. For as long as you can really see that ito ay
talagang naaayon sa katotohanan na pinag-uusapan. Ayan. Kaya mga kapatid, ay maganda na kapag alam natin na mali din tayo, we need to come to our senses. Just like again, the parable of the lost son as an example. That when the son got all his inheritance and he squandered all his inheritance and eventually yung son na ito ay nawala nawala yung naubos niya yung inheritance niya sa wild living, at then naghihirap na siya, and then kung ikumpara na niya yung buhay niya sa mga servants nila noon nung nasa tahanan pa siya ng kanyang ama, ay wala talaga, kawawa talaga siya. And then naisip niya na bumalik. Anong sabi sa Bible? He came to his senses. When he came to his senses, mahalaga yun. And when you are engaging in a discussion, be prepared to come to your senses. When you know that you are talagang talong-talo ka sa iyong pananaw against sa katotohanan. Now, what will you do? Ito ay maganda na advice. Always take a break in every discussion that is not going anywhere but a heated debate. Kasi minsan, ganyan, yung mga first na pag-uusap talagang mainit yan. At umiinit pa ng umiinit yan. The best thing to do is to take a break. Why? Well, bukod sa to cool yourself muna and to relax a bit, bukod sa mga ganyan, no? It will give you the ample time at least to review your position. Kung yung position mo pa rin ay tama o mali. And that's where your senses will come. That's where your senses will return. Not when you are still fiercely fighting, defending for your opinion, fighting and defending your opinion. Kasi ganyan minsan. Kaya, ano maganda, okay, mamaya, wag muna natin pag-usapan ito. Pag-usapan na lang natin sa susunod dito. When you take a break from that kind of discussion, maganda na take your time na tignan talaga for you to be able to come to your senses kung ano, and be able to weigh it na impartially, na yung ilagay mo na yung sarili mo na hindi ka bias, but maging open ka. Yan. And when you have come to your senses, syempre, mag-humble ulit tayo. Kasi kung hindi tayo mag-humble, yung pride natin, aatake na naman. Makikipag-argue din sa'yo ang pride mo. Hindi, tama ka, ganito, ganyan.
Focus on the truth when you are taking a break. Lalo kung tama. Kasi sabi nga natin, we are not always correct in our position. Hindi lagi tayo tama sa ating mga pananaw. Lalo na kung tayo ang pinakamahirap dito kung lalo na kung ang tingin mo ikaw ang pinakamagaling o ikaw ang mas magaling sa lahat. Yan. Napakahalaga. Kaya come to your senses. Come to your senses. If you want to save the relationship caused by a worthless discussion, yung sabi sa Bible, a foolish and stupid na argument, we have to come to our senses. If we know that we are wrong, if we know that we have been mistaken about our opinion, then we have to come to our senses and correct our position. So, yan, mga kapatid, yung apat na nakita natin dito. Okay? Yung nakita ho natin dito ay apat. How we can avoid discussions that will lead to conflict. At summarize natin, how can we avoid? Number 1, engage in discussions that promote righteousness, faith, love, and peace. Number 2, do not engage in foolish and stupid arguments. Number 3, be willing to be corrected. And number 4, always come to your senses. Nawa mahimasmasan tayo. Amen. Diba? Oh. Tama. Maliwanag po ba sa atin ito? Now, may sinabi po kasi ako kanina na ito ay mahalaga na topic, mahalaga na discussion din ito ng lesson na ito. Mahalaga po ito. Why? Bakit ito critical? Bukod sa maaring tayo ay mag-away-away na mga bilang mga mananampalataya, bilang church ng Panginoon, bukod sa ganyang sitwasyon, ano po ba ang dahilan bakit napaka-importante? Gusto ko pong basahin yung verse 26 muli at and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil who has taken them captive to do his will. Look at the inclusion in verse 26 about the trap of the devil who has taken them captive to do his will. Alam niyo mga kapatid, kaya natin pinag-uusapan ito sa lesson na ito, kung bakit mahalaga na tayo iiwas sa mga ganyang klaseng discussions, kasi maaring gamitin ito ng demonyo. Sabi nga gagawin niyang trap ito sa atin. The trap of the devil who has taken them captive to do his will. So habang nagbabangayan na ang mga Kristiyano, ang nasusunod na dito ay hindi na yung kalooban ng Diyos, kundi ang kalooban ng demonyo. Who has taken them captive? That's how serious this lesson is. Kaya sino ang natutuwa kapag mga Kristiyano ay
you know, nag-aaway tungkol sa topic na walang kakwenta-kwenta. Ha? Sino ang natutuwa? Panginoon? Hindi. Ang demonyo. At yun ang gusto niya na mangyari. Kaya kapag tayo ay nag-away-away dahil sa isang bagay, sa isang issue, na wala naman kakwenta-kwenta na issue na yan, tagumpay ang demonyo. That's how critical this lesson is to us. Huwag tayong magpagamit sa demonyo. Kaya nga sinasabihan tayo na umiwas. Amen? Look, the devil is already taking control of you. Taking control of your anger within. And not hurting just the person na you are arguing it, but the other persons na. Kasi naipuproject mo na yan, anger mo. Nagiging disgruntled ka na. Hindi ka na masaya. Kaya mga kapatid, huwag tayong magpagamit sa diablo. Huwag pa tayong magpagamit sa demonyo. Discussions like this, topics, stupid and foolish discussions, ito po ay sandata na ginagamit lamang ng demonyo para tayo ay magkawatak-watak. Huwag nating hayaan yan. Amen po ba? So mga kapatid, this ends our lesson. Do you have any question or comment? Malinaw na po ba sa atin? Bago tayo dadako sa ating prayer. Kung tayo po man ay tinamaan sa lesson na ito, anong sabi natin? Mag-humble na lang tayo sa lesson na ito. Meron po ba tayong question? Malinaw po ba sa atin? At kung wala na po, ay nadako na tayo sa ating prayer. Sa ating prayer, ang ipag-pray na po natin, mga kapatid, ay yung prayer po ba na tayo ay tunay na makakaiwas sa ganitong discussions. Hindi rin madali. Kasi laging andyan lang ang demonyo eh. Kaya kailangan natin ng pag-iingat, proteksyon sa ating Panginoon, mula sa Panginoon. Kaya mga kapatid, tonight I pray na i-commit natin yung ating sarili na lagi natin ito naaalala every time we discuss with fellow believers, even with unbelievers. Because at times hindi ka rin makakaiwas na nakikipagbangayan sa mga unbelievers. Alright, so let's bow our heads now and let us pray. Panginoong Diyos Ama, maganda sa gabi na ito, we pray, hinihingi po namin Panginoon in prayer na matulungan po ninyo kami sa aming kahinaan na ito. And it is our prayer na
makorek po ninyo kami lagi whenever we are wrong. At nawa, Panginoon, ay kami ay nagpapatuloy na ina-exercise ang aming humility. Salamat, Panginoon, sa mga paalala na ito. At nakita namin ang kahalagahan nito kung bakit kailangan naming umiiwas sa mga discussions, topics, mga issues, trivial o highly opinionated topics na minsan walang kakwenta-kwenta. Na nauuwi lamang sa conflict. We pray, Lord, na maprotektahan po ninyo kami dahil ito pala ay ginagamit ng kaaway. At ito nga po, Panginoon, naging malinaw sa amin na kung paano din kami ay ginagamit ng kaaway para kami ay lahat mag-away-away dahilan lang sa walang kakwenta-kwentang discussion. Nawa, Panginoon, ay we will always remember this reminder to always avoid, stay away from such discussions para magpapatuloy po yung magandang samahan ng lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng mga naglilingkod sa gawain na kami ay patuloy pa rin na nagkakaisa. That every time na kami nagdi-discuss ay puro yung mga bagay na nakakatulong sa aming pananampalataya, sa aming kalaguan. Nasa bandang huli, ang aming laging response ay Amen. So, Panginoon, sa oras na ito, patuloy po kami na humihingi sa inyo ng mga paalala as we continue, Lord, to anticipate more lessons in the coming weeks to come. And we commit to you this evening too, and we pray for a good night rest. Maraming salamat muli, Panginoon, at hihingin na namin ang lahat na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang gabi muli sa ating lahat at nawa ay patuloy tayo na tignan yung katotohanan nito sa buhay natin at tayo na po ay magpapaalam. Salamat po sa inyong patuloy na kahit na po tayo nag-extend ng oras. Pasensya na po. Anyway, magandang gabi at good night sa ating lahat. Ayan, sa inyo po, Ate Dali, Ate Ermalyn, Ate Julie, Ate Jinky, at sino pa po? Yan natin. Brother, saan na po tayo dito? Ayan. Ayan. Brother Rodel, Ate Lerma, ayan. Ate Marilu, Ate Florita, Ate Gara, ayan. Ate Jade, Mateo. Alright. At Brother Benedict, yes. Magandang gabi po sa ating lahat. At sino pa yung hindi pa natin na ano dito. Right? Let's see. Ate Tina, Pastor Peck, Ate Lorena, ayan. Brother Rocky, yes. Magandang gabi po sa ating lahat. At sa inyo po na hindi ko man nabanggit ang inyong pangalan, hindi ko man nakita yung comment or your reaction, maraming salamat po sa inyong pag-attend sa Bible study na ito. And thank you for taking your time. And I know that I have extended beyond yung time natin. But anyway, maraming salamat. See you again next Thursday and good night po. Ito na po yung ating signing off.
God bless sa inyong lahat o sa ating lahat.